Pinalabas saglit ni Mother si Musang at si Ming pero bigla na lang nakatakas si Musa. Eto na nga po ang update sa mga kittens na binigay sa atin at para sa mga hindi nakapanood sa video natin kahapon. May nagdala nga po kasi nitong dalawang kittens na to dito sa ating mansyon. Alam niyo yon, imbes na iligaw niya at patayin ay ayan, dinala na lang sa atin. Kaya naman syempre kahit papano natuwa rin tayo. Pero medyo iba pa rin talaga sa pakiramdam kapag gano'n. Na may mga tao talaga nag-give up ng mga ganito. Pero alam niyo wala naman tayo magagawa. Kundi syempre tulungan sila at mabigyan sila ng magandang home. Kaya naman pansamantala dito muna sila sa atin. At kapag gusto nyo nga i-adopt etong dalawang to or kahit isa lang sa kanila ay mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Kami na nga ang bahala sa inyo. Kapag malapit lang kayo sa amin, kami na mismo ang magdi-deliver sa inyo ng mga kittens na to kung bet nyo sila. Syempre, kailangan make sure na maalagaan nyo rin sila ng maayos. Anyways, balik na tayo sa video. Bale, eto na nga yung mga kuting dito kahit papano medyo nakapag-settle naman na sila. Yun nga lang, medyo maila pa talaga sila. Pero sabi ko nga sa inyo, understandable naman yan dahil nga nasa ibang environment na sila ngayon. Syempre, hindi pa rin natin sila kilala at isa pa nga, hindi nila tayo kilala at syempre napahiwalay rin sila sa kanilang ina. Kaya naman medyo nahihirapan pa rin talaga sila. Pero gaya nga lang sabi ko sa inyo, may isa pang nahihirapan dito sa atin bukod sa kanila. Kasi basta nga talaga merong bagong kittens, Diyos ko, hindi magkaintindihan itong si Ming. Dito nga makikita nyo, pauli-uli siya para talaga yung ipo-ipo kapag ganyan. Naririnig-rinig rin nga niya kasi yung meow-meow ng mga maliit na kuting, o diba nakakaloka. Tapos yung mga kuting naman tingin-tingin din sa kanya. Sabi nga siguro ng mga kuting, ano ba to, Luka? Pero at least, kahit pa paano ang mga kuting natin ay naaaliw-aliw naman kay Ming. O diba, hindi sila bored dyan since hindi pa nga tayo nakapaglagay ng kanilang laruan. Nung kinagabihan naman, may pumasok dito na pusa. Kaya naisipan nga ni Mother na bigyan siya ng cat food. Kaya naman, ayan, dito na siya naglafang-lafang. Kasabay rin nga niyang kumain ngayon itong si Achichi. At ayan, nakabantay si Mother kasi minsan talaga nangaaway ng pusa itong si Achichi. Pinalalayo niya talaga kapag kita niyang kumakain. Enjoy na enjoy rin naman ang pusang to. Although nakalagay lang sa lagayan ng Jollibee yung food niya. Pero hindi yan Jollibee, guys. Anyways, first time lang rin nga namin na mapakain mismo dito sa loob ang pusang to. Actually, sa mga pusa, lahat ng pusa guys, hindi naman talaga sila kumakain dito sa loob. Hindi sila pumapasok. At marami rin naman talagang pusa ang nakikikain dito sa labas natin. Since alam nyo nga na sa gabi nagiiwan tayo ng food dito. Pero saka nga sila nakikikain dito kapag wala na talagang tao. Since medyo mailap talaga sila. Pero ang isang to mukhang hindi talaga maila. Kasi imagine nyo, hindi siya natakot at pumasok siya dito sa ating property para nga makikain, manghingi ng pagkain. O diba nakakatuwa? Kaya naman naisip ko baka meron talaga nagmamayari dito kasi alam niyo yun, sanay siya sa human, ibig sabihin may mga nakakaasalamuha talaga siya na human being. So makatapos nga siyang kumain dito na nag-umpisa siya na maglambing-lambing. Alam niyo naman yung mga pusa, basta kumikis-kis-kis-kis ng ganyan, gustong magpahawak at magpalambing na. May pa-vibrate effect pa nga yan, alam niyo naman ang mga pusa, although medyo takot nga lang din talaga siya since hindi pa niya kilala si Mother nung una, kaya medyo conscious pa siya pero gusto talaga niya magpahawak. Nung ilapit nga ni Mother yung kamay niya, ayan talagang siya agad yung naglapit din ng kanyang face kaya diretso hawak na si Mother sa kanya. O diba sobrang bait niya? Bihira yung ganitong mga pusa dito guys kasi sa dinami-rami ng mga stray cats na nakikita namin dito medyo mailap sila. Pero napansin din nga ni Mother na itong isang to, ayan meron nga siyang sugat dito sa kanyang buntot. O diba nakakaawa? Siguro masakit talaga yun kasi ang laki din niya tapos kitang-kita na talaga yung laman. Although syempre hindi naman natin talaga alam kung ano ba talaga nangyari dyan sa sugat na yan pero kawawa din talaga siya, diba? At ang isa pang hindi natin talaga alam at hindi natin sure ay kung talagang stray cat ba siya or merong nagmamayari sa kanya na lumayo lang siya mula sa bahay nila. Kasi alam nyo naman ang mga pusa, minsan talaga galang-gala sila at minsan naliligaw rin talaga sila. Anyways, habang nakikipagkulitan dyan sa pusa, si Mother napansin naman niya na andito sa labas si Pulgoso. O diba ang cute-cute niya nung lumabas si Mother ay ayan talagang for the kaway na yung buntot niya at sumasalubong siya. Nakakatuwa talaga itong si Pulgoso, hindi niya nalilimutan talagang bumisita dito kahit nga gabing-gabi na. Kaya rin naman basta pupunta dito si Pulgoso ay ayan, lumalabas agad si Mother at binibigyan talaga siya agad ng pagkain. Kasi nga hindi rin naman talaga siya palaging nakakarating dito sa atin. Sinasabi ko nga sa inyo, medyo malayo rin talaga yung bahay niya. Kaya naman ayan, for the lafang na rin siya at in-enjoy na rin niya yung food niya habang pinapanood nga siya ni Achichi at ng pusa na to. O diba ang cute niya, lumabas rin siya nung lumabas si Mother. Kanina rin nga pala nakapag-iwan na ng pagkain si Mother dito sa labas pero naubos na nga ng ibang mga doggies kaya naman naglagay ulit siya ng more food pa. Kahit kasi talaga madaling araw nakikita ni Mother sa
CCTV na meron nga talaga mga doggies na kumakain dito. Since yung CCTV kasi or yung pinaka-monitor, nakaharap lang talaga siya sa pinaka-bed ni mother. Kaya noon pag napapamulat siya talagang kitang-kita niya ang mga nagaganap dito sa mansyon sa loob man o sa labas. Anyways, ayun na nga meron ding dalawang pusa dito. Alam nyo ba sila palagi na andito sa may likod ng mansyon natin at lagi rin nga sila nakikikain dito. Bale yung dalawa na yun ang sure natin na stray talaga kasi ang tagal-tagal na nila na dyan lang nag-i-stay. Naipakita na rin nga namin sila sa inyo sa previous video natin. Pero ayun nga, gusto naman natin na tulungan sila, hindi talaga carry kasi sobrang mailap talaga sila. Hindi pa nga tayo nakakalapit, tumatakbo na nga sila. Habang naglalagay naman si mother ng pagkain, nagsilapitan na ulit ang mga doggies. So, di ba nakakaloka? Akala mo talaga hindi nakakain kaninang hapon. At ayun, nagsilafangan na nga ulit sila pero okay lang naman yan. Ang mahalaga na bubusog sila. Noong kinabukasan may stray cat na naman dito sa loob. Ay, charis lang, hindi yan stray cat. Si Mingming yan. Alam niyo naman kasi na pinalalabas natin si Ming at si Musang everyday at dati nga talaga sa loob ng mansyon. Kaso naninira na sila ng gamit doon. Kaya naman ngayon dito na lang sila pinalalabas sa off-leash area ng ating pack members. Kaso namang problema talaga si mother. Dito nga kay Musang siya namang problema kasi ang batang to laging palayas ang punta. Magkaiba nga sila nitong si Ming. Eto kasing si Ming mostly talaga dito lang sa loob chilling like a villain habang itong si Musang talagang curious na curious siya sa outside world. Noong una nga sa video na to pasilip-silip lang siya at hindi naman lumalabas. Kaya naman caring-carry lang at nakabantay nga lang sa kanya si mother pati si Kuya Edmar na nasa duya. Pero maya-maya pa nabaling ang atensyon ni mother dito kay Ming kasi nga nakipagkulitan siya habang si Ming ay pahinga lang dito. In-enjoy rin naman ni Ming yung paglabas niya pero mostly talaga yung pag-enjoy niya is chill-chill lang, pahiga-higa lang tapos pa walking-walking lang. Mas kalmado rin talaga siya kapag lumalabas siya ganito kapag ka na kasi nandun siya sa loob ng cage niya. Minsan pa uli-uli talaga siya. Kaya mahalaga yung gantong lumalabas-labas sila everyday as long as nasa loob na ng mansyon ng ating pack members, pwede na silang lumabas. Anyways, dahil na busy nga si mother kay Ming, hindi nila napansin na nawala na si Musang kaya ayan for the hanap sila ngayon dito sa labas o diba nakakaloka. Lalakad pa nga sana si Kuya Edmar niya sa malayo pero nakita na nga nila si Musang dito kay McQueen. Buti na lang rin talaga hindi pa siya nakakalayo. Dito nga siya nagtago talaga at sumuot sa ilalim ni McQueen kasi ayaw nga niyang magpahuli. Diyos ko talagang pinahihirapan tayo ni Musang. Pero sabi ko nga for the challenge yan kina mother ngayon kasi nga si Musang talagang ayan hindi umalis dyan tapos bigla na lang tumakbo papasok sa loob. Pagpasok nga goal na ni mother na hulihin siya para maipasok na nga sa loob ng cage at mukhang alam nga yun ni Musang kaya hindi na talaga siya nagpahuli at tumakbo na siya ng tumakbo dyan. For the marathon tuloy sila at para mga Tom and Jerry naghahabulan na naghahabulan. Buti na lang maya-maya pa sumuko na si Musang. Ayan, humiga na siya dyan at dyan na talaga siya nakuha ni mother. Di na rin naman siya binitawan ni mother at diniretso na rin siya sa cage niya kasi Diyos ko nahirapan at napagod rin talaga sila paghahabol. At least nakapag-exercise. Eto naman na ang dalawang mga kuting nakakaloka kasi dito nga sila tumatambay sa kanilang litter sand. O diba hindi naman nag-CCR, tumatambay lang dyan. Pero okay lang yan, ina-explore pa rin kasi talaga nila yan since feel ko never pa sila nakagamit ng litter sand ever. Yung food naman nila na may milk, ayan talaga lumambot na ng todo kasi konti lang yung kinain nila. Pero carry lang since kinakain rin naman nila yan kapag nagugutom sila. Balik nga tayo dito kay Ming na nasa labas pa at nag-e-enjoy pa dito. Tapos nga nung time na to nakakita siya ng butterfly. Alam niyo ba nung una tuwang-tuwa pa talaga si mother kasi natutuwa ka siya kapag ganito pero hindi niya naman ine-expect na talagang maaabot ni Ming yung butterfly. Kasi hindi naman talaga siya nakakaabot kay Ming dyan na talagang mataas yung lipad niya kaya si Ming ayan talaga naglakad-lakad na lang dito sa loob ng cage ng mga musang na to. Tapos yung butterfly pa hindi talaga umaalis dyan at dyan lang siya lumilipad-lipad since may mga halaman na rin nga tayo dyan. Nagulat nga si mother nung abot-abutin siya ni Ming ang talagang bumagsak ang butterfly. Diyos ko kawawa naman siya kaya naman talagang kinuha na agad ni mother si Ming. Grabe yung awa ni mother sa butterfly nung time na to at ayan talagang ayaw pang magpakuha ni Ming kaya dali-dali na niyang dinampon. For the kulong na tuloy silang dalawa ngayon o diba kaya naman si mother nag-focus na ulit muna siya sa mga kuting natin at ginawa na nga ulit sila ng milk nila ngayong umaga. For the timpla na nga si mother dyan halo-halo siya ng milk tapos nung okay na nga sa kanya inilagay dito sa isang lagay na to para dito nga nila inumin yan. Kasi alam nyo naman ng mga pusa alam natin na mahilig talaga sila sa milk at sana talaga ay inumin nila ito. Syempre usual reaction nila nung nilagay ni mother yung milk ay hindi talaga nila pinansin kasi hindi naman talaga sila kumakain or umiinom kapag andito si mother. For the titiga lang sila dyan sa phone siguro nagtataka sila kung ano tong pabox na to na palaging itinututok sa kanila. Kinuha na rin nga muna ni mother yung milk, tinabi na rin nga muna kasi baka maya-maya ay mas apakan pa nila sayang naman diba? Grabe rin naman natakot ng dalawang to for the siksik sila sa sulok akala mo naman talaga inaaway.